Hello guys, for today's video ay gagawa tayo ng keychain mirror. Meron nga pala kasing umorder, atin siyang iraras ngayong araw na ito para madala siya ngayon na rin. Ayan, ganito yung in-order guys. Ito kasi ay meron na rin tong umorder. So, kailangan lang natin gumawa ng katulad nito. So, ayun nga pala, ang ating gagamitin ay kulay violet. Ito nga palang violet ay atin siyang iikot-ikot sa flower stick. Pagkatapos ay uunatin natin yan bago natin siya ilalagay dito sa likod ng salaming bilog. Ayan guys, ididikit natin siya ng glue stick. Ayan, ganyan lang guys. Kapag naubos na yung isang pausi wire ay unatin ulit natin itong mga itong kulay violet na ating ginawa. Ayan, ganyan lang guys. Ayan, ikot-ikotin lang natin yan na bago natin syempre ikutin yan ay atin siya ididikit ng glue stick. Ayan. Ganyan lang guys. Ang atin nga pala mga kailangan kulay ay yellow, maroon at saka kulay orange. Ayan. Ito rin ay ito naman ay gagawin nating pinakatenga. Gagawa tayo ng dalawang ganito. Nung maroon gagawa tayo ng dalawang tenga. Ang gagawin nga pala natin ay bunny. Ayan, ganyan lang. Yung paggawa ng tenga ay parang paggawa din lang ng dahon. Ayan guys, kailangan pantay para magandang tignan, hindi siya tabing. So, ganyan lang. Hilot-hilotin natin para maganda naman yung hugis ng kanyang pinakatenga. At pagkatapos ay atin siyang ididikit dito sa ibabaw ng mirror, kitchen mirror. Yan, dikit lang natin yan guys. Sundan nyo lang guys yung aking ginagawa. Sa mga gustong gumawa rin ng ganito, pwede kasi natin itong pambenta guys. I-post lang natin sa ating Facebook, ayan, sa ating page. Ito kasi nakita din lang nila to at ayan, umorder nga. Ayan, ganito yan guys. Ang kanyang kombinasyon ay kulay maroon at kulay violet. Yun nga palang pinakadulo ay kailangan natin siyang medyo yupiin para hindi tayo matutusok ng kanyang alambre. Ayan, dikitan lang natin siya ng stick glue. Tapos ididikit natin para matakpan yung pinagdikitan ng tenga doon sa itaas. Dahan-dahan lang kasi talagang hindi maiwasan na madikit ka doon sa glue na ginagamit natin at talagang mapapasok tayo. Kasama na yata yan kapag gumagawa ka ng ganito, yung mapapasok ka talaga. Yan, ganito lang guys, sundan nyo lang. Madali yan at kayang-kaya ninyo yan, alam ko. Pero ang paggamit nga natin ng glue ay kailangan din nating dahan-dahanin. Talagang mapapasok tayo. Ilang beses na ako napapasok nito. Talaga naman ang sakit talaga guys sa kamay. Ayan, okay na siya. Medyo tanggalin natin yung sapot-sapot kasi hindi maiwasan na mayroong sapot-sapot kapag gumagamit tayo ng stick glue. Ilinisin na lang natin. Ayan, ito na, dito na siya sa harapan. Ayan, takpan natin para hindi makita yung kulay puti na nakapalibot doon sa salamin. At matakpan na rin yung tenga niya. Yung pinakapaan tenga niya ay para siya matakpan. Mamaya nga pala yung pinaka-design niya. Kung saan kayo tapos nung pinagdik niya pasi wire, doon nyo ikakabit para matakpan yung pinakadulo, yung dulo ng pinagdikitan ng pasi wire para hindi siya makikita. So ayan na guys, ayan, takpan lang natin dahil medyo may nakalitaw.
hindi inabot. Ayan, tatapalon lang natin siya. Hindi naman yan mahahalata. Kasi magkakulay naman sila. So, ganun lang guys ang gagawin natin. Tapos hilot-hilutin lang natin. Diin-diinan lang natin para talagang dikit na dikit siya at hindi siya kakalas. So, ngayon, ito naman ang ating ilalagay yung pinaka niya dito sa harapan. Kita niyo yung puti na yan. Yan ang tatakpan natin. At saka dapat yung pagdidikit, kailangan hinay-hinay. Kasi lumalagpas siya doon sa ng salamin na didikitan yung salamin. Kaya kailangan talaga ay hihinay-hinayin mo siya. Dandahan ang pagdidikit. Tiyaga lang talaga nito guys. At mahabang pasensya. So, ayan na nga guys. Medyo diniindiinan ko lang yan. So, eto na. Okay na siya. Ang gagawin naman natin ay yung kanyang design. Gagawa tayo ng bulaklak. Ayan. Inikot ko lang siya doon sa straw. At tapos yan ang gagawin natin design doon sa kanyang tapat ng tenga niya. Sa baba ng tenga. Para naman medyo maganda naman siyang tignan. Ayan. Kumawa lang ako ng bulaklak na ating gagawin pinaka-design. Medyo hirap din talagang gawa ng maliit. Kapag maliit na bulaklak, mahirap siyang gawin guys. Tapos ito namang orange, ganun din. Iikot din natin siya din sa straw. At patuloy natin yung pinakatangkay niya. Kasi hindi naman yung kailangan. Ayan, ganyan lang guys. Bali dalawang bulaklak lang ginawa ko. Kasi kapag dinamihan naman natin ay baka naman lumiit na yung salamin. Ayan, didikit na natin ng glue stick. Ayan, ilalagay na natin ito sa may ibaba siya ng tenga. Yan yung pinaka-design niya. O, diba guys? Okay na. Tapos lalagyan natin siya ng beads na kulay puti. Hindi ko tanda kung anong size nitong nilagay ko na beads. Pero maliit lang siya. Siguro mga 4 lang to or 3. Yan. Hindi yata. 6 yata yan. O 4. Basta guys, hindi ko tanda kung anong size niya. Yan. Dikit lang natin siya. Tapos lagyan na rin natin siya ng hook niya at ilagyan na natin siya sa kanyang palawit. Ayan. O, diba guys? Ayan na. Okay na ang ating keychain mirror.